Senate President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, parang tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi kulang. They were not informed. Hindi. You were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Diba? Could it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure pero the door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying, namin Malalaman kasi, it's okay. Malalaman kasi namin Malalaman namin. So you're saying po deliberate? At this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP, sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong reaction and then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta't patas, payag kami. Pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala po? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigayan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng devised because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Okay, last question. Ano ba yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, inimit ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Okay, thank you. Thank you. Hindi ka lang hindi ba siya nag-clear sa inyo na mag-warning? Nandito ka, ma'am. Wala susunod tayo. Pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. So sa linya niyang decision. Thank you. Susunod po. Sorry, ma'am. May tatanong lang. One point lang ha. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot?
Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba mag-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay, thank you. Tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, Hindi. you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang, sinadya nila. Sinadya nila. Never, ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parate yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? Could it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure pero the door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Malalaman kasi, it's okay. Malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying I'm to not- deliberate? At this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP, Diba? sabi po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI at DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto pa. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas, payag kami. Pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala po? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng device because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin.
So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus ngayon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the wag to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Okay, last question. Ba yung yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, inimit ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Okay, thank you. Thank you. Naiintindihan ng McMaster, hindi ba siya nag-clearance sa inyo na mag-warning? Nandito ka, ma'am. Wala susugod tayo. Paano, pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. So, sarili niyang decision yun. Susunod po. Sorry, ma'am. May tatanong lang. One point lang ha. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP ha, yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Parang niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay, thank you.